Ilonggo. Please subscribe And like. and share. So ayan, so magandang umaga po. At siyempre, maganda talaga ang umaga natin pag napanood nyo ang video na ito. Dahil good news ito sa Pilipinas, mga kababayan. Ang ginawa ng ating mahal na Pangulo sa Germany. Grabe mga kababayan. Iba talaga ang swerte ng ating mahal na Pangulo. Iba talaga pag mabait ang leader, mabait ang ating mahal na Pangulo. Tuloy-tuloy ang pasok ng blessing dito sa Pilipinas. Kahit anong bato sa kanya ng paninira, paninipuri sa kanilang pamilya. Pero ayan, ginagawa niya pa rin ang kanyang tungkulin. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan, ay nakapag-uwi na naman 4 na bilyon mula sa Germany. 4 na bilyon US dollar na naman ang nauwi ni Pangulong Ferdinand Marcos dito sa Pilipinas. Tiyak, marami na naman iiyak dyan, mga kababayan. Lalo na ang mga anti-Marcos. Sigurado yan pag napanood dito. Alam nyo kasi, ito sabihin ko sa inyo mga guys kaya galit na galit ang mga anti-Marcos dyan. Kasi yung mga nakaraang administrasyon, hindi po nila nagawa yan. Kumbaga, nabaon pa tayo sa utang. Si PBBM lang ang nakagawang presidente na ganyan, na nakapasok ng mga bilyon-bilyong pera dito sa Pilipinas. May presidente pa na nakagawa niyan, at may presidente pa na nakapagbayad pa ng utang. 2 taon na nagbayad ng utang ang ating mahal na Pangulo. Una, noong 2022, 1.29 trilyon ang binayad ni Pangulong BBM sa utang ng Pilipinas. May resibo yan, mga kababayan. Pangalawa, nitong 2023, nakapagbayad ng 1.60 trilyon ang binayad ng ating mahal na Pangulo sa utang ng Pilipinas. At alam nyo po ba kung kanino utang ang pinakamalaki? Kay Pangulong PRRD. Dahil iniwan niya ang utang niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkano? 12 trilyon lang naman po, mga kababayan, ang iniwan ni Pangulong Duterte na utang kay Pangulong BBM. So yun po, mga kababayan, balik tayo dito sa nangyaring good news na nagawa ng ating mahal na Pangulo. At nakapag-uwi pa ito. 4 na bilyon dolyar ang inuwi ng ating mahal na Pangulo dito sa Pilipinas. Yan ang alamin natin ngayong araw na ito. At paiiyakin natin ang mga iyakin dyan na walang ibang alam kundi paninira ang ginagawa sa ating mahal na Pangulo. Yun ang sinasabi nila. Paalis pa lang ang ating mahal na Pangulo. Alam niyo kung anong sabi nila? Umalis na naman ang mag-asawa Marcos at Lisa. Naglustay na naman ng tax ng taong bayan. Diba? Yan ang sinasabi nila. Pero hindi nila alam, at alam din nila na may balik ang paglakad ng ating mahal na Pangulo. May malaking balik sa Pilipinas. Yun nga lang, mga kababayan, dahil hindi nila kasi matanggap, kasi sabi daw, totoo ba ito? Ayaw nyo magpasapaw, ayaw nyo masapawan ang iniidolo nyo. Nako, na puro utang ang iniwan. Nako, mga kababayan, eto, isa na natin na to, baka umayak pa sila Nakuha ng Pilipinas ang hindi bababa sa 4 na bilyon US dollar o umabot ito sa pera ng Pilipinas
na 222 billion mga kababayan. Biruin mo yan. 222 billion sa tira ng Pilipinas. Hindi ba masisiyahan tayong mga Pilipino? Ang ipapagawa po natin ng mga proyekto ay hindi galing sa utang, kundi manggagaling na sa kita ng Pilipinas sa pag-invest ng mga mayayamang negosyante dito sa Pilipinas. Hindi gusto yan ng mga anti-Marcos. Kasi ayaw nila na ganyan. Masaya sila doon sa malaking utang. Yung mabaon ang Pilipinas sa utang. Yan ang gusto ng mga anti-Marcos. Mabaon sa utang ang Pilipinas. Pero, mas marami pa rin mga Pilipino ang gusto maiahon sa hirap ang Pilipinas at makapagbayad na nga ng utang ang Pilipinas sa ibang mga bansa sa pinag-uutangan ng mga nakaraang administrasyon. Magpapagawa po ng proyekto ang ating mahal na Pangulo pero hindi manggagaling sa utang, ay manggagaling mismo sa kita ng Pilipinas pag-i-invest sa mga mayayamang negosyante. Biruin niyo po mga kababayan, grabe ang ating mahal na Pangulo. Pinagkakatiwalaan ng mga mayayamang negosyante sa ibang bansa. Nagawa ba yan ng mga nakaraang administrasyon? Hindi po yan nagawa nila mga kababayan. Dahil si Pangulong BBM lang ang nakagawa niyan. Makikita nyo naman sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Desidido siya, porsigido siya, natuparin niya ang kanyang pangako tungo sa bagong Pilipinas. Magbago at maihaahon sa kahirapan ang bansa natin. Pero, tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayang Pilipino, imbis na damayan natin, tulungan natin, at samahan sa kanyang laban, eto, dinadown pa natin, sinisira pa natin, diba? Nakikita naman natin ang resulta ng mga lakad ni Pangulong BBM. Pero, wala. Sa tingin nyo, mali. Dahil dito, sa sinasabi ni Glinchong, sinasabi ni Marlica, sinasabi ni Attorney Beck Rodriguez, yan kayo naniniwala? Dahil nakasama niya si PBBM? Ganun ba yun? Paniniwalaan nyo na? Bakit hindi nyo kunin mismo ang sinasabi nila? Patunay na ganyan niya ang ginawa ni PBBM. Bakit hindi nila ilabas? Na ma-impeach na si Pangulong BBM. Kasi walang patunay ang sinasabi nila. Walang katotohanan. Dahil kung meron man yan, matagal na nilang pinatanggal si PBBM. Tingnan nyo, ang ginagawa nila, puro lang kuda ng kuda. Wala naman nagagawa. Tingnan nyo ang nananahimik, si Pangulong BBM. May nangyayari. Diba? Ganyan ang dapat ang isang leader. Hindi yan nakikita sa tapang ng bunganga, sa lakas mo magsalita, dahil sa utak yan kung paano mo mapapaunlad ang bansa. Pinag-iisipan yan, hindi puro kuda ng kuda na walang nangyayari. Saka si Attorney Glinchong, nasasampalin pa daw si First Lady Lisa Aranita Marcos. Sasampalin pa daw. Ayon sa rally niya doon sa Liwasan Bonifacio sa Maynila. Tumaas ang ekonomiya ng bansa. Tumaas ang rate na nagkaroon ng mga trabaho ang mga Pilipino. Pwera na lang kung tamad ka. Hindi ka naghahanap ng trabaho. O baka iniisip mo, trabaho ang pupunta sa'yo. Kaya mga kababayan, hindi ho ganun. Maghanap po tayo ng trabaho para magkaroon tayo. Hindi yung aantayin po natin ang trabaho ay wala ho talagang darating sa inyo. So yun po mga kababayan, ituloy natin ito. Ayon pa dito
kami ay nakakuha ng mga deal sa negosyo na nagka 4 billion US dollar sa Germany. Ang economic powerhouse ng EU ay niya sa isang Facebook post noong Miyerkules ng umaga. Ang makabuluhang pamumuhunan noong nakaraang taon mula sa Germany ay binibigyan diin ang kanilang pagtitiwala ang aming bilang pangunahing kasusyo sa Asia Pacific. Masigasig naming tinatanggap ang karagdagang pakikipagtulungan sa pagkilos ng klima at paglipat ng enerhiya. Noong Martes ng gabi, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging unang Pangulo ng Pilipinas na humarap sa mga lider na negosyong alinman sa loob ng 10 taon kasabay ng ika-70 na anibersaryo ng relasyon diplomatiko ng Pilipinas. Siya lang ang kauna-unahang presidente, di ba, na humarap sa mga lider. Siya lang ang presidente na humarap sa mga negosyanteng mayayaman sa Germany. Nag-iisang presidente na. So ilang presidente na ang nagdaan, mga kababayan. Di ba? Si Pangulong BBM lang. So ayan ang hindi kaya ng ibang mga presidente na nagdaan. Kaya yung mga anti-Marcos, kuda ng kuda kasi nasasapawan na ang kanilang iniidolo. Biruin niyo po yun, mga kababayan. Napakalaking biyaya ang dumarating sa Pilipinas dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. O di ba? Tapos sasabihin ng iba, wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Puro lakad daw ang ginagawa. Sige nga, mga kababayan, kung puro lang kurakot at walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo, sa tingin niyo po ba nakapagbayad po siya ng utang? O ang sinasabi niyong hindi nang kurakot at hindi kurapot at hindi kurakot, sige, sabihin niyo, nakapagbayad ba ng utang? Hindi. Wala pong binahid na utang. Kumbaga, lubog pa sa utang ang Pilipinas. So yun po, mga kababayan, sa ganitong ginawa ng ating mahal na Pangulo, ano kaya ang masasabi mo rito at makukomento mo? Masisiyahan ka ba sa ginawa ng ating mahal na Pangulo? Hindi tayo nagkakaroon ng utang. Kumbaga, nag-i-invest ang Pangulo natin sa ibang mga bansa, sa negosasyon, sa mga negosyanteng mayayaman para may kita ang Pilipinas, may pumapasok na pera sa Pilipinas, hindi lang puro utang. So ayun po, mga kababayan, ang kinagandahan na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Dahil hindi na tayo nalulubog sa utang. Nagpapagawa ng proyekto ang ating mahal na Pangulo, hindi na manggagaling sa utang. At makakatulong sa mga nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga kababayan natin na sinasalanta ng mga calamity. Ayan, matutulungan na hindi galing sa utang. Diba po, mga kababayan? Ano masasabi mo dyan, mga kababayan? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong panonood. At thank you po. Tayo po ay magbabalita ng katotohanan lamang. Maraming salamat.